Si McCoy De Leon ay nagbahagi ng mga personal na karanasan sa isang vlog na in-upload ni OG Diaz. Sa interview, inamin ni McCoy na naparanas siya ng matinding depresyon at 2 beses na niyang sinubukang tapusin ang kanyang buhay. Ayon sa aktor, sa isang pagkakataon, nagmaneho siya ng mabilis na motor, nag-iisa, at nagdasal na sana ay alinsunod sa plano ng Diyos ang mangyayari sa kanya. Nang makita niya ang isang imahe ng bata at lalaki sa mga ulap, naisip niyang may plano pa ang Diyos para sa kanya. At iyon ang naging dahilan upang magpatuloy siya sa buhay, para sa anak niyang si Feliz. Nagbigay si McCoy ng detalye tungkol sa kanilang relasyon ni Elise Hoson, na siyang nanay ng kanyang anak. Inamin niyang matagal na silang hindi magkasama at nagkahiwalay na. Bagamat hindi niya diretsang sinabi na wala na sila, inamin niyang hindi naging maayos ang kanilang relasyon at naging dahilan ito ng kanyang kalungkutan. Ayon kay McCoy, ang kanyang anak na si Feliz ang naging lakas at inspirasyon para magpatuloy sa buhay. Lalo na sa mga oras ng pagsubok. Ipinagmalaki niyang laging kasama si Feliz sa mga espesyal na okasyon at ginugol ang kanyang oras para sa kanyang anak. Binalikan din niya ang mga pagkakataon na magkasama sila sa mga bonding moments, tulad ng mga laro at biyahe sa Disneyland. Sa huling bahagi ng interview, ipinahayag ni McCoy ang kanyang pagpapahalaga kay Elise bilang ina ni Feliz at sinabi na hindi siya dapat husgahan kung sakaling may mga usap-usapan ukol sa buhay nila, tulad ng mga pagkakaugnay ni Elise kay Joshua Garcia. Kumakalat ang balita na nagkaayos at nagbalikan na raw sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla na naging sanhi ng kalituhan sa mga fans. Mahigit 1 taon na simula nang maghiwalay ang dalawa noong November 2023 matapos ang halos 12 taon ng kanilang relasyon. Si Catherine ay nakapag-focus na sa mga solo projects, kabilang na ang pelikulang Hello, Love, Again kasama si Alden Richards. Ang bali-balitang pagbabalikan ng Kathniel ay gumani ng reaksyon mula kay Sian Gaza, na isang social media personality. Ayon sa kanya, 99.9% na raw ang kumpirmasyon ng kanilang pagkakasundong muli, ngunit nag-iwan siya ng caveat na ang natirang 0.01% ay para sa hindi napatay na germs. Ang post ni Sian ay nagdulot ng maraming reaksyon, may mga naniwala, pero mayroon ding mga nagduda. Sa harap ng mga kumakalat na fake news, nagsalita ang nanay ni Catherine, si Min Bernardo, at nagbigay ng babala laban sa paniniwala sa mga pekeng balita. Hindi direktang tinukoy ni Mommy Min ang post ni Sian, ngunit sinabi niyang huwag basta maniwala sa mga chika, at mas mabuting tanungin si Tita Long kung may nais linawin ng mga fans. Sa kabila nito, maraming fans ang excited sa pagbabalik ni James Reid sa telebisyon, lalo na't huling show niya ay Idol Philippines noong 2019. Kumalat ang balita na mapapatambal niya si Catherine Bernardo sa isang bagong proyekto, ngunit wala pang update tungkol dito. Si Catherine ngayon ay abala sa pagiging hurado ng Pilipinas Got Talent. Kaya, maaaring matapos muna ang programang ito bago matuloy ang proyekto nila ni James. Like, comment, share and subscribe now. Thank you for watching.